Basta magandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito, share ko lang po sa inyo ang update sa ating ampalaya kung saan pangalawa na naming pagdilig ng fertilizer ngayon. So ganun pa rin sa dati, ang fertilizer nating dinidilig ay Unique 16, Mega Multiplan Vitamin, Focusing Granule at saka Dufus. So ito na mga ka-farmers ang ating 10 days old na ampalaya. Ayan. So hapon ngayon. So magandang tingnan mga ka-farmers kasi napakalinis ang ating taniman. Dahil pinadaanan po natin sa tiller ang gitna, and then yung lupa din ni banda hinahagis sa puno para ang puno ng ating ampalaya matambakan ng kunti at saka yung damo. Kaya napakalinis tingnan mga ka-farmers. So ito na ang ating update sa ating mestiza na 10 days old na ngayon, kung saan maganda ng tingnan at saka pangalawa na naming dilig sa fertilizer. So yun po no mga ka-farmers. So ganun pa din mga ka-farmers, pagkatapos natin magdilig ng fertilizer, katulad ng inyong nakikita, fertilizer yon, didiligan ng tubig. So bukas magpapadilig tayo ng tubig. So kung umaga kami magpapadilig ng fertilizer, sa hapon magdilig kami ng tubig. Pero pag sa hapon, sa umaga kami magdilig ng tubig. So yun po ang ating practice mga ka-farmers, na matagal ko nang subok sa loob na po ng maraming taon, kasi mag 35 years na po tayo sa pagtatanim ng kahit anong uri ng mga gulay. So maraming nagtatanong, ilang taong gulang ka na? 46, tapos mag 35. So share ko lang sa inyo, yung lolo ko farmer, yung tatay ko farmer. Yung nag-aral pa ako sa elementarya, bago ako makapasok sa school, kailangan muna namin makapag durog ng isang plat na tataniman ng pichay. So yung mga kangkong, pichay, sitaw, sa ganyong edad mga ka-farmers, parang marami na akong natutunan. And then ang yung tatay ko, kadalasang tanim talong, ampalaya, mga watermelon, no? So yun po no. So may mga taniman kami ng palay, may mais. So may mga experience tayo dyan mga ka-farmers kung paano mag-aalaga. Kaya hanggang sa paglaki ko, nag-graduate ako sa elementarya, and then hindi nakapagtapos high school dahil sa sobrang layo sa aming paaralan. Yung mga pamaraan at idea natutunan ko galing sa lolo, galing sa aking tatay, at saka namin ngayon. And then nadagdagan ng mga theory. May mga theory tayong nakukuha mga ka-farmers sa mga malalaking mga meeting sa mga farmer. So yun po mga ka-farmers, ang ating 10 days old na ampalaya mestiza. So maganda ng tingnan. Yan. And then napakalinis pa. Okay. So share ko lang sa inyo, pito lang po kami din. And then ang luwang sa area ay nasa 7 hectares, 6 kapin na hectares na. Kasi nadagdagan na namin doon mga ka-farmers sa gilid. So ito lahat kabuuan 11.8, hindi pa namin nagalaw dahil kulang ang tao at ang iba ay hindi pa dumating. So ngayon, ipapasilip ko sa inyo kung paano kami magdidilig ng fertilizer. So ito na sila ha. Isang dampal na mga ka-farmers, ang iba Yan. Isang dampal na. So maganda ng tingnan. Yan. So yung banda nagdidilig, ang iba doon. So naglatag lang tayo ng mga drum. Yan, mga drum. Yan, may drum, may drum. So yung may tao banda, may drum. Yan. And then may drum. So yun po ng mga ka-farmers. So ang pagdilig ng fertilizer, kahit mainit, diretso sa puno. Kasi sa hapon babanlawan naman po ng tubig. So di problema, matatama ng puno mga ka-farmers, no? Kasi banlawan naman po natin. So yun, pag sobrang init mga ka-farmers, pag halimbawa ay magdilig ka ng fertilizer sa tag-ulan, pagdilig mo ng fertilizer, pwede mo na hindi banlawan. Pero ngayon, may ulan din mga ka-farmers, mahina pa lang, no? Isang beses lang kami inulan ng malakas din, kaya kami po nakapag-land prep ng maayos. Kaya kung tingnan ninyo, sobrang durog na ang lupa kasi 3 beses na po ito nating natitilir, no? So yun po, napakaganda ng tingnan. Kita tanaw na po natin ang ating tanim. Ayan. So siguro sa linggo na yon mga ka-farmers, mag-install na kami din ng tie wire. Abangan nyo lang kung paano kami mag-install. So sa pagdilig ng fertilizer, tag isang sardinas 3.5 kilo sa isang drum. Ganyan lang mga ka-farmers.
So napakadali at napakabilis lang po. Yan. So ingatan lang hindi mabasa ang dahon kasi once na mabasa ang dahon masusunog. Pag masusunog ma-stress ang tanim. So kawawa mga ka-farmers. Ayan oh. Ganyan lang, napakabilis. Kita ninyo. Ganyan lang magdilig ng fertilizer sa ating mga ampalaya. Yan. So ulitin ko, yung fertilizer nating dinidilig, Unique 16, Mega Multiplan Vitamin, Omega Grande, Wokosing Granule at saka Dupus. Ang pagmixing mga ka-farmers, isang sakong Unique 16 na Yara, and then Mega Multiplan Vitamin, isang bag, dalawang Wokosing Granule, dalawang Dupus. Kung gusto kang dumami ang na mahahalo mo, pwede ka ding mag-add ng triple 14 para matagal maubos, parang makakatipid ka. Ayan yung isang tao nasa likuran. So ganyan lang mga ka-farmers ang pagdilig ng fertilizer. So para sa kalaman sa lahat, pinapangako ko sa inyo, no, na sa ating farm to, lahat ng mga gagawin papakita namin sa inyo kasi ito lang po ang simpleng paraan para makakatulong ako, lalo na sa mga baguhan pa sa farming at wala pang experience. So malaking bagay na po ito, no, na pinapakita ko po sa inyo kung paano magdilig ng fertilizer. So yun lang, ingatan hindi mabasa ang dahon kasi once na mabasa ay masusunog. So ganyan lang mga ka-farmers oh. Yan. Ganyan lang. So 5 lang sila mga ka-farmers, no, na nagdidilig din ng fertilizer. At ako naman, pwede na to didiligan ng tubig, sundan mga ka-farmers ang ating ampalaya. So tanaw na po natin, no, ang ating mga tanim na ampalaya oh. Kasi napakalinis po, no. Kaya kitang-kita natin ang mga ampalaya. So ang planting distance natin simula dyan papunta din yon po ang 2.5 meters, no, 2.5 meters. And then ang ating health to health simula dyan papunta din yon po ang ating 1 meter, no. So simula sa poste papunta doon yung kalahati metro. Okay, so dili ganun din. So simula diyan papunta yon ang 1 meter, 1 meter, 1 meter. So ang layo naman ng ating mga poste 3 meters din. So paano natin mabilang ng 3 meters? So example, ito half meter plus 1 meter, 1/2 meter plus 1 meter, 2.5 plus ano po, half meter ay 3 meters. So sa susunod ganoon na din. Yan. Simula diyan kalahating metro, isang metro, isang kalahati, plus isa, dalawat kalahati. Yan, kalahating metro, tatlo. So yun po ang sukat, no, 3 puno. Kasi ang poste na sa gitna para hindi abala. Yan, kita natin oh, hindi po sa kabila oh. So kahit lakaan tayo lumingon mga ka-farmers, napaka-align po ang ating mga poste kasi sinukat po namin to ng tama. So pag may karanasan ka sa pagpatanim, kahit saan ka lumingon, napakatuwid ang mga poste, no? Parang isa lang tingnan mga ka-farmers oh. Yan oh. So ibig sabihin align oh. Yan. Kahit doon ka pupunta mga ka-farmers, kahit baluktot pa ang mga kawayan, dahil sabay ang ano at yun ang pagka ano nila, parang isa lang din tingnan. And then sa bandang gitna may magkatabing mga poste kasi yun po ang daanan ng mga tao. Ito oh. Yan. So ngayon dito pa sila dumaan, pero sa sunod hindi na sila makadaan. Okay, so yun lang po siguro ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Mega love shout out sa lahat nating mga subscriber, viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong patuloy na pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. So ngayon magdidilig na ako ng tubig dito banda kasi tapos na po ito nila na didiligan ng fertilizer. So pwede na. Kasi wala naman akong trabaho. Hindi, magdidilig na lang ng tubig. Okay, thank you po. Bye bye. God bless. Happy watching. See you next vlog. Thank you.